budget nila. So, hindi sila pinagbigyan sa 202 million euros na hinihiling nila dun sa mga estado, sa mga taxpayers. Pera yun ang taxpayers ng mga bansang yun eh. Ang hinihiling ng ICC, 202 million euros. Ang binigay lang sa kanila, 195 million euros. So, ilang million yung hindi ibinigay sa kanila. During the budget deliberation, kinriticize sila ng Assembly of State. Sabi, may investigation kayo ng 12 countries, pero hanggang ngayon, after ng December ng pagbibigay sa kanila ng budget, wala naman kayong trial in process. So, anong ibig sabihin yan? Ayan o. The court has investigations open across 12 countries, but after December, we'll have no trials in process. Another fact that garnered criticism during the week. Ito during the week nito, during the week ng budget deliberation ng ICC. So, sa madali tapos, kailan sila nag-apply ng warrant? February 10, 2025. So, December, kinriticize sila. Wala naman kayong trial after ng December. Okay? So, after 2 months, nagmadali sila. Nag-apply ng warrant with the collaboration ng Bangag Administration. Bakit ito sinabi yan? Di ba sinabi ko na sa inyo yan kung paano sila nag-collaborate? Di ba ulitin natin para sa kalaman ng lahat? Hindi ba? Para naman tayo, full impact. Para full impact tayo mga friends. Hindi ba? Nasaan na ba yan? Ang dami kasi nating ang dami kasi nating pasado in the past few weeks. Kaya, ano ba to? Hindi ko na mahanap kung saan ko na, kung saan ko na ilagay. Pupunta na lang tayo ng website ng ICC. Okay? O, yung mga naghahanap sa akin nandito na ako, thank you sa concern, pero mas maging concern kayo sa inyong bansa. Okay. So, ayun na nga. Kinriticize sila noong December during the budget hearing. Eh, wala naman kayong trial. Wala naman kayong trial after ng December. Sabi ng oversight, yung mag-a-approve ng budget ng ICC for 2025. And voila! After ng criticism, may trial na! Wala na bigla? Hindi ba? So, anong ibig sabihin? Kasi gusto nyo, pagdating ng 2026, ano naman kayo? Bida-bida na naman kayo sa budget. Kasi may trial eh. Siyempre, kung walang trial, babawasan sila ng budget. Ay naman yan, tigilan nyo for the victims. Walang pakialam yung mga Europeans na nasa Europa. Tingin nyo ba? Yung mga Europeans sa Putin, may pakialam sila kay Aling Sheila. Wala sila pakialam kay Aling Sheila. Kailangan nila money. Dahil mababawasan yung budget nila kung wala pa silang trial. Tingin nyo ako. At yan sa tingin nyo, ginagawa nila yan. Na walang budget, na hindi nila kailangan yung pera. Sandali ako. Ito, sasabihin ko sa inyo, para lahat tayo ma-ebidensya na may talagang sabuatan. Ito yung application ng urgent application ng warrant of arrest. Nasa na ba yan? Ito ba yan? Ito pala yung secret. Ito pala yung approved warrant of arrest. Okay, ito yung approved warrant of arrest. Tapos, ito yung urgent. Di ba? Naalala nyo na, December, sinabun sila ng nagbibigay ng budget sa ICC. December. Okay? Ngayon, February 10, 2025, hanggaran sila. Di ba sinabun sila during the budget? Ulitin natin ha. Ulitin natin mga friends. Okay? Ulitin natin. Ayan. Ito yan, di ba? December, sinabun sila
sila na nagbibigay budget sa ICC, yung mga members ng ICC. Ang sabi, meron kayong investigation ng 12 countries, pero after ng December, but after December, we'll have no trials in process. Ayun no, another fact that garnered criticism during the week. So, kinriticize yung mga trabahador ng ICC na humihingi ng budget. Ha? So, kung baklaan ito, sabi nung nagbibigay ng budget, at Chen, hihingi ka ng budget. Wala ka namang trabaho. Wala ka namang ganap after ng December. So, ano yung bujay-bujay mo? Hindi ba? Tapos, after December, anong ginawa ng ICC? Anong ginawa ng prosecutor? Anong ginawa nila? Alam mo, biglang nag-request noong February 10 ng urgent warrant kay Duterte. February 10, 2025. February 10, 2025. Kailan in-impeach si Sara? February 5. So after ma-impeach si Sara, yung ICC nag-apply ng urgent warrant laban kay Digong. So, is that a coincidence? Ano, mga taga-Wakanda? Is that a coincidence? February 5 na impeach si Sara ni Romualdez. Romualdez! Martin Romualdez yan. Diba? Patinong anak sila nanguna dyan. Tapos, February 10, nag-apply ng urgent warrant laban kay Duterte dun sa tatay. Yung anak, in-impeach ng February 5 ni Romualdez. February 10, nag-apply ng urgent warrant laban kay Duterte ICC. So, ano yun? Coincidence ba yun? After February 5, pagkatapos ma-impeach yung anak, mag-a-apply ka ng warrant. Tapos, ang eksena nyo pa, hindi kami hindi, kasi dumating kasi yung request ng Interpol. Pero according mismo sa dokumento ng ICC, ipaliwanag nyo to, okay? Ipakikalat nyo ito nang malaman ito ng mga tao. Pero ayon mismo sa ICC prosecutor, ayan, sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila noong February 10, yan. In late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Kayo pala ang nakikipagsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bongbong. Tapos sabi nyo raw, noong late January 2025, sinabi nyo raw na i-execute din ang ICC warrant kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan nyo na yung sinasabi nyo, nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Tama? Tama ba ako? Tama ba ako, mga friendships? Diba? Malinaw. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC warrant if a request to do so is made through Interpol. Tama? Tama, diba? So ngayon, ang tawag po natin dito ay nag-align ang stars. Nag-align ang mga bituin ba? Mga taga-Wakanda ba? Ano, unsa man ang mga tao ng Luzon na nangangain kumakain ng pagpag. Palakas-lakas man lait sa mga taga-Wakanda kumakain naman ng pagpag. Yung mga taga-Southern Luzon dyan, lait ng lait sa mga taga-Wakanda. Pero, yung mga mayayaman dyan sa Manila, anong ginagawa? Yung mga minahan ng Mindanao, yun ang kinukuha nila para yumaman ba? Tama?
Southern Luzon, happy-happy ang mga taga-Wakanda. Kumakain naman ang mga pagpag, ang mga taga-Wakanda, ang mga taga-Southern Luzon, ang mga taga-Wakanda, kumakain ng fresh na gulay ba? Kumakain ng fresh. Tapos pag magnakaw ka dyan, depende na lang kung nasaan ka, no? Siguro ang pinakamatinding parusa mo dyan sa Wakanda. Talaga, bobobogin ka ba ng mga tao? Pag ikaw ay nag-snatch-snatch. May pag nandiyan ka pa sa mas disiplina mga Muslim, popol, kamay. E kaya dyan sa Southern Luzon. Snatching is a way of life. Anyway, wala tayo, Wakanda forever, Wakanda forever. Hindi ba akong Bisaya? Hindi ako Bisaya, mga magulang sa ko ay taga Bicol, pero hindi ako baka ng Bicol. Pero ako po ay Wakanda forever, Wakanda forever. Anyway, so, nag-align ang mga bituin ng mga taga-Southern Europe. Nag-align ang mga bituin ng mga taga-Southern Europe, ng mga taga-Luzon, at ng mga taga-Dahig. Yung mga taga-Dahig, kailangan nilang magka-trial. Hindi ba? Hindi ba ako tama ng pagkakabasa ko dito? Kailangan nilang magka-trial. Di ba ulitin natin, yung balitang sinulat ng Courthouse News Service, okay, Courthouse News Service, ni Molly Quell, December 9, 2024. Diba? ICC faces slim down budget. Okay. Tapos, ang isang criticism nila during the budget month